Good day guys, magre-replace nga pala tayo ng driver ng Honda Click 125i or 150, pwede rin sa 152. So, na tayo, titignan rin natin yung yung roller set weights kung may tama o wala. Kung may tama, re-replace na rin natin lahat bago. At kaya kami magre-replace nga pala ng driver dahil yung sobra na siya sa maintenance schedule. Makikita nyo nga pala yung maintenance schedule sa owner's manual. So, ang maintenance schedule nito is 24,000 km. Naitakbo na ng motor is 26,000. So, sobra na siya ng 2,000 km. Hindi naman hindi pa naman siya nagkakaroon ng problema, pero sigurado meron ng damage yung drive belt niyan dahil sa according to Honda sa kanilang maintenance schedule is unti-unti na yan nagkakaroon ng problema kaya kailangan agapan na doon sa range ng 24,000 km. So, i-replace natin yan. At, ayun lang. So, follow me sa page ko sa Facebook. So, DIY Pinas by Dark Acoustics. Yan, search nyo na lang. So, simulan na natin. So, if you like this video nga pala, click like and subscribe. Thanks!
Yan guys, natapos na natin mag-replace ng drive belt sa roller set weights. So nakikita nyo naman yung drive belt talaga may damage na. So lagi nyo check yung yung owner's manual nyo. May maintenance schedule dyan. Mapa sa langis, palit ng langis, pag-check ng filter, spark plug. So nandiyan yung mga basic needs nyo na kailangan na matandaan nyo lagi. So maraming na neglect ng owner's manual. So ginawa yan ng bawat mga manufacturer para talaga tignan yung yung tamang maintenance schedule ng sasakyan nyo. So yung roller set weights pinalitan na rin namin kasi may replacement siyang binili, at meron rin naman na pangit na yung kain, so hindi na siya pantay, kaya pinalitan na rin namin. Medyo pricey nga lang yung roller set weights kumpara dun sa, pero yung drive belt talagang sulit na yung pagpalit nun dahil talagang nagamit na yung may na siya, may mga crack na siya sa mga pagitan niya, kaya talagang replacement na talagang kailangan para magapan yung sakuna or yung pinaka abala sa kalsada, di ba? Tapos kung nakikita niyo sa video, gumagamit ako ng impact wrench. Hindi yun sagad na sagad dahil kabisado ko yung impact wrench ko eh. Lang yun, para matighten lang ng mapabilis lang yung trabaho ko, matighten lang siya ng sapat lang, tapos saka siya hand tight. So saka gagamitan ko siya ng torque wrench. So napakahalaga ng torque wrench dahil once na hindi kayo nasanay kayo na maghigpit lang ng sobra over the time, kapag magme-maintenance kayo, kasi hindi lang naman kayo one time magme-maintenance eh. Kapag nag-maintenance kayo na nag-maintenance na hindi nyo alam yung tamang higpit ng mga nuts and bolts niyan, eventually masisira yung dalawa lang, masisira yung thread or yung mismong hinihigpitan nyo masisira. So ayun lang, at yung cover noon hand tight lang yun gumamit ako ng impact wrench para lang mapabilis yung paglapat niya, pero hindi yun higpit na higpit, hand tight lang dahil 5 Newton meter lang yun eh, aluminyo lang yun eh. So 5 Newton meter lang yun, at kailangan ang sequence niya is from vice versa. For example, naghipit ka dito sa kaliwa sa baba, doon ka sa kanan sa taas. So ganun lang din, sa kanan sa baba, kaliwa sa taas, sa gitna, gilid. So vice versa lang para maging pantay yung higpit nyo. At tapos yung sa drive phase saka sa clutch assembly, so yung tamang torque nun na pinost ko naman sa video, ayan, pe-post ko uli, ayan. So gamit kayo ng Y-tool para stopper sa drive phase saka sa clutch assembly. So yun ang napakahalaga. Ikalang nyo na lang, nakakalang kasi sa center stand. Yan, nakakalang naman. So yun lang ang maibibigay ko sa inyong tips. So lagi nyo tandaan, tingnan nyo yung maintenance schedule ng yung motor o yung sasakyan. Kahit sa kotse, ganun din. Nasa owner's manual yung talagang pangunahing pangangailangan nyo. Para kung hindi na kayo tanong ng tanong sa mekaniko sa kasa o sa pinagbilan nyo ng motor. So yun lang. Nga pala, i-like nyo yung i-like or follow nyo yung page ko sa Facebook. Yan, ayun siya. Medyo konti lang upload ko dyan, pero dadami rin yan dahil lang title niyan is DIY Pinas by Dark Acoustic. So ingat nga pala sa COVID, napakahirap na panahon ngayon. So stay safe, wear face mask, face shield, practice good hygiene anytime, anywhere. Tapos avoid crowded areas, social distancing. So yung napakahalaga yung avoid crowded areas dahil yun doon na nagsisimula eh, kung napakaraming tao tapos meron nung kahit isa lang. So yun na lang iwasan natin. So if you like this video, click like and subscribe. Mag-ingat kayong lahat. Salamat po.